Purihin ng Panginoon sapagkat binigyan tayo ng panibagong paksa. At ang paksa po natin ngayong gabi ay patungkol sa inspirasyon, no? Inspirasyon sa salita ng Panginoon. Bakit nga ba ang salita ng Diyos ay hiningahan ng Diyos? Ano ang purpose nito sa ating buhay? Kaya ngayong gabi ay pag-uusapan natin sa doktrina ng pag-aaral ng Biblia, no, ang tungkol sa inspirasyon ng salita ng Diyos. Nung nakaraang unang Sabado, pinag-usapan po natin ano ang Biblia at nabanggit po sa ating pong pag-aaral ilan ang nagsulat nito, paano ito naisulat, at ilan ang laman ng libro ng Biblia. Ito po ay 66. At yung pangalawa natin pinag-aralan ay pinag-aralan naman natin yung tinatawag na ang salita ng Diyos, no? Ang Biblia ay salita ng Diyos. At ngayon po, pag-uusapan naman natin, ang Biblia ay bakit hiningahan ng Diyos, inspired, no? At ito po ay mababasa natin sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ano po ba ang nakalagay sa mga talatang yan? At kung meron po kayong Biblia, pwede po ninyong buksan ang inyong mga Biblia. Ito po ang nakasulat sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Lahat ng kasulatan, ang ibig sabihin mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, lahat po. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa ng Diyos, no? Hiningahan sa ibang bersyon ng Tagalog sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin po, ang Biblia ay malaking tulong sa buhay ng isang tao upang ang tao ay may ayos ang kanyang buhay. Ngayon, nabanggit po yung salitang isinulat. Sa ibang translation, ginamit po yung salitang hiningahan o kinasihan. Ang salitang inspirasyon ay sa Griego, ito ay theopneustos, no? Na sinasabi na hiningahan ng Diyos. Ibig sabihin lahat ng kasulatan mula sa luma hanggang bagong tipan, ito po ay hiningahan ng Diyos. At ito po ay naging inspired, no? At ang sabi po sa John 6:33, ang banal na kasulatan o ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakapagbibigay buhay. Ang salita po ng Panginoon ay nagbibigay ng liwanag. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay. Pansinin po ninyo kapag kayo ay nalulungkot, no? At kayo ay humanap ng kausap, bibigyan kayo ng kaunting kapayapaan sa pakikipag-usap ninyo sa isang tao. Ngunit kapag ang salita na ng Diyos ang binasa natin, at tayo ay lumapit sa Diyos, kumpleto, nabibigyan tayo ng Diyos ng totoong kapayapaan at solusyon sa ating problema. Bakit? Kasi nga po, ang salita ng Diyos ay hiningahan ng Panginoon at ito ay may buhay. Ngayon po, tinawag din po itong verbal plenary inspiration. Ano yun? Ano yung verbal plenary inspiration? Verbal plenary inspiration, ito ay ina-apply doon po sa tinatawag na minsan sinasabi po nila na yun lamang pong salitang yun ang hiningahan lang ng Diyos. Pero ang totoo po niyan, lahat ay hiningahan ng Diyos. Kaya meron po tayong tinatawag na verbal plenary preservation. Ngayon, ito po ay word for word, letra for letra, walang labis, walang kulang, tuldok at quit. Lahat po yan ipinalagay ng Panginoon upang maramdaman ng tao ang damdamin ng Diyos. At dito makikita po natin sa Psalms chapter 12. No, Psalms chapter 12 verse 6 to 7, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Ang ibig po sabihin, ang salita po ng Panginoon ay iningatan, no? At ito po ay hindi pinabayaan ng Diyos na masira. At kaya naman po ito ay hiningahan. Ang ibig sabihin ng ekspresyon, yung hininga ng Panginoon na inilagay sa salita niya ay supernaturally guided, no, ng banal na espiritu. Kaya naman po lahat po ng nagsulat, no, ay hindi basta tao, kundi ito ay tao ng Diyos, na lingkod ng Diyos at banal na lingkod ng Diyos
na kinasihan ng banal na Espiritu. Hiningahan. Alam niyo po yung bangka na may tilon? Di ba? Yung may tilon yung bangka sa dagat. At kaya lamang umuusad yung bangka dahil tinatangay ng hangin yung tilon kung saan niya gustong mapunta. Kaya ganoon din po yung nagsusulat, habang sinusulat ng mga manunulat ang salita ng Diyos, ginagabayan sila ng banal na Espiritu, at yung banal na Espiritu ang tumutulak sa kanila kung ano po yung mga bagay na kanilang susulatin. Ano po? Yan po yung inspiration. Yung verbal means that every word of Scripture is God-breathed. Every single word, not just the ideas behind the word, is in the Bible because God wanted it there. Plenary means complete or full. Ito naman ibig sabihin ng plenary. Ibig sabihin kumpleto, walang bawas, walang dagdag. Yung sinabi ng Diyos, no, lahat ng parte na nakasulat dito, authoritative. Kaya po ginagamit itong Biblia ay pinaka-supreme authority sa buhay ng tao. Sa makatwid, ang Biblia o ang kasulatan ay hiningahan ng Diyos at binigyan buhay ng banal na Espiritu upang ito ay maging buhay na instrumento ng Diyos upang sawayin ang kasamaan sa isipang bumabalot sa kanyang kaisipan. At ito ay nagbibigay linaw sa landas patungo sa Diyos, nagbibigay ng pag-asa sa mga pusong nalulungkot, nababagbag, at nagbibigay linaw sa daan ng kaligtasan at nagpapakita ng tunay na paraan ng tamang pagsamba sa Diyos. At ang Biblia ay ginamit ng Diyos upang masuri ang motibo ng puso ng isang tao. Kaya naman sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, sa kaisipan pa lamang ng tao, kapag ang tao ay nagbasa ng Biblia, inaayos na ng Diyos yung kanyang iniisip. For the word of God is quick and powerful and sharper, no? Sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yung laman ng puso, laman ng isip, at yung pinaplano ng isang tao na iaayos sa pamamagitan ng manual ng Diyos, ito po yun ang salita ng Panginoon. Ngayon, ang isang halimbawa sa Biblia na makikita natin ay nagbigay lugod at nagbigay ng kasiyahan sa Panginoon dahil inuna niya ang salita ng Diyos ay walang iba kundi si Maria. Si Maria na kapatid ni Marta. At kung babasahin natin sa Luke chapter 10 verse 38 hanggang 42, nagpunta si Kristo sa bahay ng tatlong magkakapatid nito, si Marta, si Maria at si Lazarus. At sa pagpasok ni Kristo sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng dalawang magkapatid. Ito po ang nakalagay sa Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42. Nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus at sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang diyan ang kapatid ko at hinayang akong gumawa ng lahat ng sa lahat ng bagay? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Pero sinugot siya ng Panginoon, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay, ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Sa makatuwid, itong si Maria ay binigyang importansya ang salita ng Diyos. Sinaisantabi niya ang lahat ng mga ginagawa niya sa loob ng bahay upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganon din po ba tayo? Ganon din po ba tayo na binibigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos sa ating pong buhay? Alam nyo, wala nang masarap na makita sa buhay ng isang tao kundi makasama niya ang Diyos. Ngayon, para makasama nating lubos ang Panginoon, bigyan natin ng atensyon ang kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay love letter niya sa atin. Ito po ay may buhay. Hindi po ito katulad ng mga pocket books. May mga tao pong mahilig sa mga pocket books, enjoy na enjoy siya sa kanyang mga binabasa sa mga nobela, na kanyang binabasa sa mga libro na binibili niya, mga pocket books. Ngunit, hindi ito nakapagbibigay sa kanya, no, ng tunay na kapayapaan. Subalit kapag binasa natin ang Biblia, marami tayong natututunan tungkol sa Diyos, tungkol sa plano ng Diyos sa buhay ng tao, tungkol sa mga magaganap sa darating na panahon.
at tungkol sa mga bagay kung paano tayo magiging maunlad sa ating pong buhay. Kung paano ang tao ay may buhay, no? Dahil ito ay hiningahan ng Diyos at ang tao ay naging buhay na kaluluwa, nagkaroon siya ng bayo at nung tinanggap niya si Kristo, nagkaroon siya ng Zoe. Ang ibig sabihin ng Zoe ay buhay na walang hanggan. Sa ganun din paraan, ang salita ng Diyos ay hiningahan ng Diyos at ang Biblia ay naging banal na kasulatan ng Diyos. Kaya kung tawagin po ito ay Holy Bible. Hindi ito isang ordinaryong libro na kapag meron kang gustong basahin ay pinipili mo lamang kung ano yung gusto mo basahin na aangkop sa gusto mo. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng linaw, kundi ito po ay nagbibigay ng pagtutuwid sa tao upang malaman ng tao kung ano ang kasalanan niyang dapat niyang isuko sa Diyos. Kaya kapag binawasan ng salita ng Diyos, halimbawa sa pagbabasa natin ng Biblia, tinanggal po yung salitang pagpapatawad. Ngayon, kapag ikaw ay merong nakaaway, dahil wala naman yung salitang pagpapatawad, hindi ka matututong magpatawad. Yun po ang dahilan kung bakit napaka-konkreto sinabi ng Panginoon na kung hindi mo patatawarin ang iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan kung hindi po tayo marunong magpatawad. At ang pagpapatawad ay malayang kusang-pusong pagpapatawad, hindi napipilitan. Hindi sinasabing okay na, sige pinatatawad na kita. Hindi po, kinakailangan totoo sa ating pong puso ang pagpapatawad. Yun po ang ibig sabihin ng Diyos na inspired, no? Binibigyang buhay ng Diyos ang mga sinulat niya upang pag nabasa ng tao, magawa ng taong gawin ang sinasabi ng Panginoon. Ito po ay sa tulong ng banal na Espiritu dahil ang kasama ng Diyos nang isinulat niya ang salita niya ay ang banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Ngayon, hiningahan ng Diyos ang tao at ito ay mababasa natin sa Job 33 verse 4. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa akin ng buhay. Maliwanag po yan. Ang Diyos po ang nagbigay ng hininga sa tao. At nilalang ng Panginoon ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Genesis 2:7. At ang sabi sa Job chapter 27 verse 3, sapagat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Sa makatuwid po, ang tao nung siya ay ginawa ng Diyos, kasama na po ng Diyos Ama ang banal na Espiritu. At ang sabi po sa John chapter 1, kung wala si Kristo, wala ang lahat ng bagay. At si Kristo ang nagbibigay buhay. Sa makatwid, mula pa sa lumang tipan, ipinakilala na ng Diyos mula sa kanyang salita na magkasama na ang Trinidad ng Diyos sa paglikha ng lahat ng bagay, sa paglikha sa tao at sa mga hinaharap. Kasi kung wala ang banal na Espiritu, hindi mabubuo ang kompletong description na sinasabi ng Biblia na 3-in-1, no? Na sila ay nagkasama-sama upang buuin ang lahat ng bagay. Kaya naman ang tao ay hiningahan ng Diyos at pangalawa, ang salita ng Diyos ay hiningahan ng Diyos. Hiningahan ng Diyos. At kaya ang salita ng Diyos ay naging buhay na salita ng Panginoon. Dito ay nakita natin sa pag-aaral natin sa umpisa ay yung tinatawag na kahalagahan po ng inspirasyon ng salita ng Panginoon. At dito sa susunod natin ay babanggitin naman at pag-uusapan natin yung view, no? Yung view of inspiration. Ayon sa dictionary theory, the view ng inspiration, ito po ang sinabi. This view holds that all the letters of the Bible were inspired and dictated by God to write word for word. Ang ibig sabihin, ipinasulat ng Diyos, no? Yun po ang view ng inspiration, verbatim. Ang ibig sabihin niyan ay letra por letra na lahat ng mga isinulat, word for word. Walang bawas, walang kulang, sapagkat yan ang sabi ng Panginoon. Iyan ang gusto ng Panginoon na ibigay sa tao. Ayaw ng Diyos na ang babasa ng tao ay kulang-kulang, bawas-bawas. Gusto ng Panginoon na mabasa lahat ng tao ang kayamanan
na makikita sa loob ng salita ng Panginoon. At habang binubungkal natin ang salita ng Panginoon at hinuhukay natin ang laman nito, marami po tayong natatagpuang mga kayamanan. Kayamanang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. No, sa bawat letra nito, yung verbatim, mababasa natin sa Biblia na kung gaano tayo minamahal ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay walang katumbas na katulad ng pag-ibig ng tao, sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang ikumpara sa pag-ibig ng tao. Kaya magagawa lamang ng taong umibig katulad ng pag-ibig ng Diyos kapag siya ay ipinanganak na muli. At nakita po natin dito na ang view ng inspiration dito na sinabi na ang salita po ng Diyos ay inayos niya. Hindi po ito labo-labo. Hindi ito yung watak-watak. Ang salita ng Diyos ay ginawa niya ng merong kaayusan. Sapagat ang sabi po sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40, let all things be done decently and in order. Ayaw ng Diyos ng magulo. Ayaw ng Diyos ng watak-watak. Ang gusto ng Diyos nasa ayos. Gusto niyo ba yung ang utak natin ay watak-watak? Ibig sabihin ay walang direksyon. Hindi natin gusto yon. Kaya para magkaroon ng direksyon at hindi magkawatak-watak ang ating mga ginagawa, iniisip at sinasagawa sa buhay, kailangan po natin ang salita ng Panginoon. At ang sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, higit sa lahat dapat ninyong tandaan na ang lahat ng mga isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Hindi po ayon sa karunungan ng tao isinulat niya ang Biblia. Ito po ay ginabayan ng banal na Espiritu. Yan po ang nakalagay sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21 at ang sabi sa 21, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga pinangaral nila kundi sa banal na Espiritu na nagudyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Kaya po ang Biblia po ay authoritative. Siya po ang pinaka-supreme dapat po sa ating pong buhay. Kaya kung meron po tayong isang bagay na uunahing basahin, hindi po yung kung anong klaseng libro sa ating bahay, kundi dapat ang basahin po natin ay ang Biblia. Hindi po sapat na tayo po ay nakikinig lamang ng salita ng Diyos. Dapat po magkaroon po tayo ng personal devotion sa Panginoon. Kailangan po natin basahin ang Biblia. Sapagat mismong si Kristo ang nagsabi na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kaya maliwanag po na itong pagbabasa ng Biblia ay pagpapakain ng ating espiritual. Nakuha niyo po? Bakit kailangan natin pakainin ang ating espiritual? Sapagkat ang tao ay hindi lamang humaharap sa mga trabaho, kundi humaharap din ang tao, no, ng mga problemang emosyon. No? Nararamdaman ng tao yung mga bagay na kalungkutan. Nararamdaman ng tao na nag-iisa siya sa kanyang sarili. No? Pero kailangan niyang maintindihan na kaya pinasulat ng Diyos ang Biblia upang magsilbing comfort sa kanya ang salita ng Panginoon. Ngayon, kung malabo na ang ating mata at hindi na natin nababasa ang Biblia, maintindihan ng Diyos yun. Pero kung malinaw pa naman ang ating mata, nakakagamit tayo ng salamin para mabasa natin ang Biblia, basahin po natin ang Biblia. Unti-unti, matatapos po natin ito. Nakuha niyo po? Yun ang gusto ng Panginoon. Kung ang Diyos ay kinikilala nating Diyos, dapat kilalanin din natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay tunay na galing sa Panginoon. Alam niyo po ba na kapag ikinakasal ang isang magkasintahan o yung magpapakasal, no? Ginagamit po nila ang Biblia. Hinahawakan po nila yan at ipinapatong nila ang kanilang mga kamay sa Biblia bilang tanda na sila ay humaharap sa Diyos at humaharap sa lipunan, na sa lahat ng mga tao pinakilala nila ang kanilang sarili na sila ay pinag-isa ng Diyos gamit ang Biblia. At nagbabasa sila ng Biblia, binabasa po ng pastor o ministro o yung nagkasal sa kanila ang sanctity ng kasal na mula sa Biblia. Kaya kung ginagamit nila ito, dapat pagkatapos nilang magpakasal, maging inspirasyon nila ang Biblia sa kanilang tahanan. Dapat sa bawat tahanan, merong tatay, no, na magsisimula bigyan ng atensyon ang Biblia para sa kanilang pamilya. Kamusta po ang ating mga pamilya?
Nagagawa po ba nating tanungin ang ating mga anak, ang ating asawa na magkaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Anak, kamusta? Binabasa mo ba ang Biblia? Nakapagbabasa ba tayo ng Biblia? Kasi nung ikinasal tayo, nung mga kasal dito, yung mga may asawa po dito sa online, hindi po ba ang Biblia ay ginamit na instrumento bilang witness na sa pagsasama ng mag-asawa ay hindi magiging matagumpay kung wala ang Diyos at ang salita ng Diyos. Ngayon, ginagamit din ito sa mga munisipyo, no? Sa mga kumbaga yung mga nasa hukuman, no? Sa mga kung saan ay merong paglilitis na merong tatayong witness at sasabihin sa Supreme Court, ilalagay mo ang iyong kamay sa ibabaw ng Bible. At lahat ba ng iyong mga sasabihin, manunumpakan ang lahat ng iyong mga sasabihin ay tama at walang kasinungalingan? Sasabihin ng tao na nakapatong yung kamay sa Bible, opo, pero magsisinungaling siya. Di ba? So, ibig sabihin, kung minsan ang problema sa mga tao, ang Biblia ay ginagawa lang nilang props. Makakita kaya sa mga bahay, may mga Bible yan, pero nakalagay sa shelves. Hindi nila binubuksan, naalikabukan na, hindi pa binabasa. At kung pag nagbasa siya ng Biblia, sandali lang yung nabasa niya, inaantok na siya. Kung mahal natin ang Panginoon, dapat binibigyan natin ang atensyon ang Biblia sapagkat ito ay hininghan ng Panginoon. The Bible is the supreme authority in faith and practice ng ating buhay. Ito po yung pinaka-supremo. Mahalaga po ito. Kaya po ang Biblia ay ginagamit din sa mga dedication sa ating anak. At sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, ikaw na po manguna sa anak ko na pag sa kanyang paglaki ay hindi kanya makalimutan at babasahin ng ministro ang salita ng Diyos para bigyang liwanag doon sa mag-asawa sa pagkakaloob nila ng kanilang anak sa Panginoon. Subalit yung mag-asawa, ni minsan hindi binuksan ang Biblia para ibasahin sa kanilang mga anak. Nakuha niyo po? Ngayon, kung ang Biblia ay tinuturing nating pinaka-supremo ng ating buhay, pinaka-supreme, dapat po basahin po natin ang Biblia. Kahit mismong si David, paano niya tinuring ang Biblia na mahalaga sa kanyang buhay? Sabi ni Haring David sa Psalms chapter 1 verse 2, But his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. Ngayon, si David, sobrang galak niya sa Panginoon. Sobrang mahal niya ang Diyos. Kaya naman yung mga sinasabi ng Diyos ay lagi niyang pinakikinggan. I-meditate niya ang salita ng Diyos. Alam niyo po yung meditate? Ang baka po sa kanyang katawan ay may 7 compartments. Yung tiyan ng baka may 7 layer. Kaya makikita po ninyo, nakalawlaw yung leg nyon, yung dito ng baka, sapagkat nginunguya niya yung damo at hindi niya mabitaw-bitawan yung damo sapagkat yung nutrients nun pumapasok dito sa kanyang leeg at papasok sa compartment ng kanyang katawan. Kaya makikita niyo po yung mga baka ay talagang digested niya yung kanyang kinakain. Kaya malalakas yan, yung mga baka, kahit nakabilad yan sa araw, kahit gamitin mo yan maghapon, makikita nyo parang hindi napagod ang baka. Sa ganun din paraan, ang isang tao na kumakain ng salita ng Diyos, humarap man niya sa matinding mga pagsubok sa buhay, humarap man niya sa trabaho niya sa buong maghapon, makikita nyo po yung taong yan, masaya pa rin po siya. Hindi mo kakitaan ng kalungkutan at ng pagod. Bakit? Kasi dahil digested niya ang salita ng Diyos at ito po ay kanyang nilakaran. Kaya mahalaga pong makita natin ang halaga nito sa ating pong buhay. Sabi ni David sa mga awit 63 verse 1 and 2, O God, thou art my God, early will I seek you, my soul thirsted for thee. My flesh longed for you in a dry and thirsty land where no water is, to see thy power and thy glory, so as I have seen you in the sanctuary. Nakuha niyo po kung paano pong yung lupang tigang, no? Yung lupang tigang na pagka binagsakan ng tubig,
parang walang bumagsak na tubig dahil sinipsip kagad ng lupang tigang. Ganun po nawa ang mangyari sa ating pong puso, na dapat pong maging tigang ang ating puso para pag pinakinggan natin ang salita ng Diyos, talagang sabik na sabik tayo sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito po, no, ay hiningahan ng Panginoon. Kung tayo ay nagbabasa ng mga love letter ng ating mga nobyo, nobya, o ng ating asawa, lalo nung nakaraang Valentine's, binalikan niya yung mga sulat pa noon, dapat po, yung Biblia po, mas higit doon ang ating ituring. Ang Biblia ay basahin natin araw-araw, minu-minuto, mayat-maya. Sapagkat kung paano ang tao ay humihinga bawat minuto, ganoon din po ang tao dapat ay nagme-meditate ng salita ng Diyos bawat minuto. Nakita niyo po, ganyan po tinetreasure ni David ang salita ng Panginoon. At si Job, ano ang sabi ni Job? Sabi sa Job 23 verse 11 to 12, "My foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined. Neither have I gone back from the commandments of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food." Sabi ni Job yun, mas mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos kaysa sa pagkaing pisikal. Dahil napatunayan ni Job kung gaano siya minahal, pinoteksyonan ng Diyos at tinulungan ng Diyos. Kaya nung si Job, sa sobrang init niya sa Panginoon, nung bumagsak sa kanya ang problema, pagsubok, nakita ninyo po, nakayanan ni Job yung mga pagsubok na yon. Ngayon, kapag dumating sa atin yung pagsubok, marami pong mga tao ang nagpapakamatay. Marami pong mga tao ang nababaliw. Marami pong mga tao ang nawawalan na ng kakayanang mamuhay. No? Bakit nangyayari sa kanila yon? Sapagkat hindi nila kinikilala ang Diyos at ang salita ng Diyos na nagbibigay ng lakas at liwanag ng kanilang buhay. Kaya po nagkakaroon sila ng mga depression dahil hindi nila buong pusong tinanggap ang Diyos. Sapagkat kung tinanggap nila ng buong puso ang Diyos, mamahalin din nila ang salita ng Diyos. Sapagkat sasabihin ng Panginoon, sa dami ng iyong karanasan sa buhay, sa dami ng iyong kayamanan sa buhay, sa dami ng mga taong nakilala mo sa mundong ito, pero gaano mo ba binigyan ng interes ang salita ko sa iyong buhay? Kaya kapag dumating sa mga taong ito ang matinding mga pagsubok, kaagad silang nagkakaroon ng malaking problema. Hindi nila kinakaya. Nagpapakamatay po sila. Dahil hindi sila nagbigay ng oras sa salita ng Diyos. Ang akala nila, walang nagmamahal sa kanila. Hindi nila alam na mahal sila ng Diyos. At para mapatunayan ng Diyos na mahal sila, dapat basahin nila ang Biblia. Nandito na ang sagot. Wala pong tanong sa Diyos na hindi niya kayang sagutin. Sapagkat lahat ay naisulat na ng Diyos. Sinagot na tayo ng Diyos dito. Babasahin na lang po natin. Kaya kung ano man ang dinaramdam ng tao ngayon, may sagot ang Diyos. May sagot ang Diyos. Ito po, nakasulat na mula sa kanyang salita. At dito makikita po natin, yung pangatlo natin ay yung the proofs of inspiration, yung prueba na ito ba ay hiningahan nga ng Diyos. Unang-una, ito ay kinasihan at hiningahan ng Diyos. Pangalawa, ito ay kinasihan ng banal na espiritu, kaya ang salita ng Diyos ay naging buhay na salita ng Diyos. Pangatlo, ang banal na lingkod ng Diyos ang mga nagsulat nito at hindi basta kung sinong tao lang. Ngayon po makikita po ninyo, marami pong mga nag-translate ng Bible. Hindi po natin alam kung talagang yung nagsulat po ng translation ng Bible ngayon, yung mga new version ng Bible po ngayon. Meron na rin po tayong nababasang Bible na mas mababaw na bersyon, pang kabataan, no? Ang mga salitang ginamit ay parang normal na lang, no? Ngan tanong sino ang nagsulat niyan? Siya ba ay talagang anak ng Diyos? Siya ba talaga ay kinasihan ng Diyos para isulat yan? O basta isinulat lang nila yan dahil ang kanilang kaisipan, ang kaisipan po ng maraming nagtranslate para maintindihan ng tao. Ang sabi sa Biblia, ang Biblia ay hindi maiintindihan ng tao malibang siya ay panganak na muli. Sapagkat hindi maiintindihan ng isang taong wala pa kay Kristo ang salita ng Diyos. Kaya kita niyo yung eunuch, nung siya ay naglalakbay sa kanyang karwahe, sa karwahe, binabasa niyo ang aklat ng Isaiah,
at hindi niya maintindihan. Ngayon, lumapit si Philip, pinadala ng Diyos si Philip, at ang sabi ni Philip doon sa eunuch, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Hindi nga hindi ko maintindihan itong binabasa ko, pwede mo bang ipaliwanag sa akin? At ipiniliwanag ni Philip ang tungkol sa binabasa niya, at ito ay patungkol kay Kristo, ang pagliligtas ni Kristo, ang kamatayan ni Kristo. Ngayon, kung walang nangaral, kung walang nagpaliwanag sa kanya na mananampalataya o lingkod ng Diyos, hindi niya maintindihan ang Biblia. Kaya yung mga nagtranslate ng Bible, matranslate lang nila yung Bible at sa kanilang kaisipan para maintindihan ng mas mababang ordinaryong tao, isipin natin, ang nagbibigay pala ng paliwanag ng salita ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Kaya malibang ang tao ay panganak na muli, hindi po niya maintindihan ang salita ng Diyos. Maliwanag po. Kaya meron pong nangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi lahat nangangaral ay sa Diyos. Sapagkat may mga nangangaral na hindi naman po tugma yung kanyang sinasabi sa sinasabi ng Biblia. Kailangan po, para mas maintindihan natin na yung nangangaral totoo sa kanyang sinasabi, meron po tayong Bible. Ikumpara po natin yung Bible sa sinasabi ng taong yun na nagsasalita kung yung ba ay nagtutugma. Kapag hindi po nagtutugma yung sinasabi ng mangangaral at ang salita ng Diyos, siya po ay bulaang propeta. Sapagkat ang Biblia mismo ang nagsabi, there is no private interpretation, yung Biblia. Kaya mismong ang Biblia ang sasagot sa kanyang katanungan. Ang Biblia po ay magbibigay ng linaw sa tao, at ang sabi sa Biblia, comparing spiritual things to spiritual. Kinukumpara yung luma sa bagong tipan, yung bagong tipan sa lumang tipan, at hindi po sila nagtatalo. May pagkakaisa po sila. Maliwanag po. Ngayon, ang proofs pa ng inspiration ng salita ng Diyos, ang bawat salitang isinulat dito ay walang pagkakamali. Letra por letra, lahat pinasulat ng Diyos. No? Sapagkat ang doktrinang ito na naglalarawan ng karakter ng Diyos mula sa Biblia, magpapaliwanag sa atin kung gaano inangkin ng Diyos, inangkin ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay nagmula sa Diyos. Inangkin mismo ng Biblia ang kanyang kadalisayan. Ang mga salita ng Panginoon ay may dalisay na salita na gaya ng pilak at sinubok sa hurno sa lupa na makapitong beses na dinalisay. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Sabi sa mga awit 19 verse 7, bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila nanganganlong sa kanya. Kawikaan 30 verse 5. Ang mga pag-aangking ito ng Biblia ng kadalisayan niya ay tunay na nagbigay sa atin ng liwanag, no, sa ating pagbabasa. Ang Biblia ay nangungusap sa atin. Nangungusap po sa atin ang Biblia. Napansin niyo po ba? Minsan nga po, pagka meron tayong problema, tapos sa bahay po natin may mga nakalagay sa pader, mga salita ng Diyos. Minsan ginagamit ng Diyos yung mga salitang nakalagay sa pader natin. No, yung mga Word of God na yan na nakalagay sa ating mga kwarto, pintuan, o kung saan man natin ito nilagay. Bagamat hindi natin nabuksan ang Biblia, pero may salita ng Diyos na nakalagay sa ating mga pader, ginagamit ng Diyos yan, nai-inspired po tayo. Lumalakas ang ating espiritu. No, nagiginhawaan tayo. Lumalakas na naman tayo. Bakit? Kasi nakabasa po tayo ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po, kapag ang inyo pong mga binabasa na mga libro ay patungkol sa mga love story, puro love ang iyong sinasabi. Di ba? Pag ang binabasa mo naman puro mga war, ang lumalabas sa bibig mo ay puro giyera. No? Pero kapag binasa mo ang Biblia, no, hindi lang pag-ibig ang iyong ibinibigay sa tao, kundi kapayapaan, paglilinaw, no? Natututo tayong mag-counsel sa mga taong nalulungkot, namumblema at nahihirapan sa buhay. Pinapadala tayo ng Diyos sa mga taong yun upang magbigay sa kanila ng comfort gamit ang salita ng Panginoon. Kapatid, alam mo, sabi ng Diyos, kapatid, alam mo, ang sabi ng Biblia, hindi ka dapat, tinuturuan po natin siya kasi naranasan po natin yun. At mula sa salita ng Diyos, ito po yung ating gagamiting instrumento. Hindi po kapag
nalulungkot yung tao at nahihirapan. Nahihirapan ka ba? Halika, punta tayo sa beer house. Nalulungkot ka, halika, punta tayo dun sa beer house. Oh, nabibigatan ba yung luba mo? Halika, magsugal tayo, magwedding tayo, magbingo tayo, magtongits tayo. Di ba? O wala kang pera, o halika, magnakaw tayo. Ngayon, kapag binasa mo ang Biblia, walang ganung sinabi ang Diyos. Kapag ikaw ay nalulungkot, wala kang pera at nahihirapan kang luba, ang sabi ng Biblia, tuturuan ka ng Diyos. Gagabayan ka ng Diyos. Ituturo niya kung paano ka magkakaroon ng pera. Tuturuan ka ng Diyos paano ka maging mabuting tao. Tuturuan ka ng Diyos para maging isa kang maayos na tao na hindi basta masasabi ng tao na ordinaryong tao, kundi ikaw ay bibigyan ng Diyos ng karunungan. Sapagkat ang sino man nagmamahal sa Diyos at nagmamahal ng karunungan ng Diyos, sabi po ng Biblia, wala po yung makakaagaw niyan sa inyo. No? Ang Diyos po ang inyong kakampi. Ang Diyos ang ating kalasag, ang ating muog, ang ating matibay na bantayan ng ating pong buhay. Marami na po tayong kinaharap ng problema sa mga nagdaang mga taon. Pero ni minsan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos na natili siyang tapat. Alam niyo po ba, napapagod na yung tao sa pakikinig sa ating mga problema. Napapagod na yung tao sa ating pong pakikipag-usap sa kanila. Kung minsan, umuoo na lang yung mga tao, pero totoo niyan, ayaw ka na lang pakinggan. Ayaw ka na lang makausap. Ayaw ka na lang pero ang Diyos kailanman hindi tayo sinukuan. Hindi tayo sinukuan ng Diyos. Sa bawat paglapit natin ng Diyos, nakikinig ang Diyos. Sa bawat pagtawag natin sa pangalan ng Diyos, tinitingnan tayo ng Diyos. Pinakikinggan tayo ng Diyos. At lalo't higit kapag binasa natin ang salita ng Diyos, sapagkat ito po ay buhay na salita ng Panginoon. Matotoo po ang Biblia. Wala pong makapagsasabing ito ay hindi totoo. Yung mga taong nagsasabing ang Biblia ay sulat lamang ng tao, yun po yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat kung kinikilala niya ang Diyos, kikilalanin din niya ang salita ng Diyos. Maliwanag po. Kaya number 3, lahat ng aklat ng Biblia ay sumasalamin sa may akda nito at ang Diyos mismo ang may akda ng Biblia. Ipinasulat niya ito at ipinahayag niya ito sa mga tao upang maintindihan ng tao na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon, hindi po maaaring magkamali ang Diyos sa kanyang mga isinulat. Sapagkat babalik to sa Diyos. Sasabihin ng mga tao, Diyos, mali naman yung Panginoon yung sinulat mo. Di ba? Hindi po. Ang Diyos po, lahat, letra por letra, sabi ko nga po sa inyo, at ayon din sa sinulat sa Biblia, wala pong pagkakamali. Lahat po ay iningatan ng Panginoon. Ngayon, ang Biblia din ay nagtuturo ng paghahatol, ng pagtutuwid, ng pagpapalo. No? Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi puro pag-ibig, kundi ang salita ng Diyos ay nagtutuwid, nagtatama sa ating mga pagkakamali. Kaya mas lalo natin ma-appreciate to kapag nakita natin na sa lahat ng ating mga pagkakamali, tinutuwid tayo ng Panginoon at tayo ay nagpapatuwid. Itinatama lamang tayo ng Diyos upang tayo ay maging mabuting, maayos na buhay, magkaroon ng maayos na buhay. Ang Biblia ay ang tanging sandigan, no? Saligan ng ating pananampalataya. Alam niyo po ba yung mga aktivista, yung may mga organisasyong grupo, meron po silang tinatawag na libro o meron silang mga kasunduan, dokumento na magpapatunay ng kanilang organisasyon na pinatatag, no? Na pinag-isa sa pamamagitan ng ginawa nilang doktrina. Yun ang kanilang pinakabasihan upang ang kanilang grupo ay masabing tunay, no? Ngunit ang Biblia mismo, salita ng Diyos, ito po ang matibay na ebidensya ng Diyos na siya ang nagsulat, na pinasulat niya sa mga lingkod niya upang basahin ng tao at maging pundasyon ng ating pong buhay. Nakuha niyo po? Kaya ang Biblia po ay napakahalagang bigyan natin ng atensyon at oras. Nabibigyan nga natin ng oras yung panonood natin sa mga Netflix Nabibigyan natin ng oras yung panonood natin ng mga games. Nabibigyan natin ng oras kausapin yung mga kapitbahay natin.
nabibigyan natin ng oras yung kausapin yung mga mahal natin sa buhay, bakit kapag ka Biblia na, ayaw nyo pakinggan ang tinig ng Panginoon? Kaya kung gusto nating tumibay at lumago tayo sa ating pananampalataya, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat pag tayo po ay nananalangin, nakikipag-usap po tayo sa Diyos. Pero kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, tayo po ay kinakausap ng Diyos. Ngayon, kinausap ka na ba ng Diyos? Kinausap na ba tayo ng Diyos tungkol sa mga bagay na gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay? Ito po yun. Ito po yun. Sabi ng isang bata, "Nay, kanino ba yung itim na librong yan na nasa shelves?" Ang sabi ng nanay sa bata, sa anak niya, "Anak, sa Diyos yan." Ang sabi ng bata sa kanyang nanay, "Nay, kung yan ay sa Diyos, no? Ba't hindi naman natin binabasa, ibalik na lang natin sa Diyos." Sabi ng nanay, "Bay, pambirang bata to ha." Napaya kasi yung nanay. Meron nga naman silang Biblia sa shelves, hindi naman daw nila binabasa. Kung yun ay sa Diyos, ibalik na lang sa Diyos. Ngayon, kung meron po tayong mga Bible sa bahay, wag po natin gawing pang-display lamang ito. Basahin po natin. Basahin po natin ang Biblia. Subukan po ninyo. Malaki po ang magagawa nito sa buhay po natin. Simulan po ninyo sa bagong tipan. Simulan niyo po ninyo sa bagong tipan. Basahin niyo yung 1, yung pagka-Diyos ni Kristo. Nung pag binasa niyo yung Book of 1, makikita ninyo na si Kristo ay hindi lamang tao, kundi siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Mababasa po natin sa Biblia ang tungkol sa mga anghel, no? Ang tungkol sa Diyos Ama, no? Ang tungkol sa mga paghuhukom, no? Ang tungkol sa praktikal na buhay, ang tungkol sa pag-iibigan. Nandito po lahat yun sa Biblia. Hindi na tayo maghahanap ng ibang libro. Ito lamang pong isang librong ito ng Biblia ay naglalaman na ng 66 na libro. Maghahanap ka pa ba ng ibang libro? Kaya mahalaga po na nagbabasa po tayo ng Biblia. Ngayon, bilang pangwawakas ng ating pong pag-aaral, sa mga natutunan po natin patungkol sa Biblia, pinag-aralan po natin ano ang Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos at ang Biblia ay hiningahan ng Panginoon. Sa susunod na Sabado, pag-aaralan po natin kung gaano kahalaga ito sa buhay ng mga taong nagpatotoo patungkol sa salita ng Diyos. No? Naging buhay ang salita ng Diyos sa kanyang buhay sapagkat sila po ay nakaranas ng pagbabago. Mula sa maruming pamumuhay, natuto silang mamuhay ng tama. Ngayon, kung may mga tao po tayong nakikilala na nagsasabing siya ay Kristiyano, makikita po natin yan sa kanyang pamumuhay. Nagbibigay ba siya ng halaga sa salita ng Panginoon? Nabibigyan niya ba ng oras ang Panginoon? Kaya wag po tayong tumigil sa pagbabasa ng Biblia. Lahat po tayo ay mga tinuturuan ng Panginoon. Lahat tayo nakararanas ng mga pagsubok sa buhay. Lahat tayo ay tinuturuan ng Diyos mula sa kanyang salita. Matuto tayong magpaturo sa ating Panginoon. Siguro po tayo po ay mananalangin at salamat po sa inyong lahat.